A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 204 of 365 daily devotion with Bible Character Edition. And today is June 22, 2026 and yung title ng devotion natin na ito ngayon is Prayer from the Lowest Place. So again, yung character na tatalakayin natin is si Prophet Jonah. And si Jonah, inutusan siya ng Diyos na mag-preach against Nineveh dahil nga sa kasamaang ginagawa nila na umabot na sa Diyos. But sa halip na patungong Nineveh si Jonah, tumungo siya sa dulo ng mundo, palayo sa kanyang misyon at sinubukan niya ngang lumayo rin sa presensya ng Diyos. Main reason kung bakit ayaw niya pumunta sa Nineveh at mag-preach doon ay dahil ayaw niyang magsisi sila at parusahan na lang sila ng Diyos. And ayun nga, tumakas man si Jonah, mas makapangyarihan pa rin talaga ang Diyos. Dahil sa kanilang paglalakbay, yung barko nila ay dumanas ng panganib at alam ni Jonah na si Yahweh ang may gawa nun. Kaya naman, nagpatapo na lang siya sa dagat at yung Diyos inutusan yung malaking isda na lunukin ito, lunukin hindi kainin. In 3 days and 3 nights, nagstay si Jonah doon sa malaking isda na yon. At ito yung kanyang panalangin habang naroroon siya sa loob ng malaking isda. Ito nga yung focusan natin, scripture reading natin ngayon ay Jonah chapter 2. Ito nga yung nanalangin si Jonah. Nanalangin si Jonah sa Panginoon ng kanyang Diyos sa loob ng tiyan ng isda. Sinabi niya, Panginoon, sa paghihirap ng aking kalooban at kalagayan, humingi po ako ng tulong sa inyo. At sinagot niyo ako. Sa bingit ng kamatayan, humingi ako ng tulong sa inyo at pinakinggan niyo ako. Inihagis niyo ako sa pusod ng dagat, napalibutan ako ng tubig at tatabunan ng mga alon at pinadala ninyo. Pinalayas niyo ako sa inyong presensya, pero umaasa pa rin akong makakalapit muli ako sa inyo roon sa inyong banal na templo. So, para sa ating katuruan, number 1, God hears the prayer of those who cry out to Him. Nung nilunok si Jonas ng malaking isda, humingi siya ng tulong sa Diyos at yung Diyos sa loob ng 3 araw, 3 gabi na yon, yung isda ay niluwa siya at dinala doon siya sa pampang, malapit kung saan at sinabi ng Diyos na tumungo si Jonah. So again, marahil ito yung lowest point ni Jonah. Ito yung nasa loob siya ng malaking isda. But in this moment, he keep on calling and praying to the Lord. Kaya sana sa atin, walang sitwasyon ang makapagpapatigil sa atin sa pagtawag sa ating Diyos. God won't judge you from your failed decision, from your mistake. Rather, He is looking at you with care. And pangalawa, no situation is beyond God's saving power. Walang malaking problema sa Diyos. Kahit pag-gaano kadilim yung pinagdaraanan natin ngayon o mapagdaanan sa maling desisyon, magagawa natin in the future, keep on praying. Always remember that. Dahil wala namang hindi kayang abutin ang Diyos sa ating mga buhay. And pangatlo, affliction can become an opportunity to return to God. God will listen to you. Kahit magulo ang paligid mo, He doesn't wait for the perfect environment bago ka lumapit sa Kanya. He calls you where you are right now. He waited for you to call back again to Him for help. This affliction, yung challenges sa buhay natin, yung problema sa buhay natin, see it as an opportunity para mas mapalapit tayo sa mapagbiyayang kamay ng Panginoon. Para makabalik tayo sa original na direksyon at misyon natin sa Panginoon. And application, paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Number 1, pray to God even in your darkest moment. Manalangin tayo sa Diyos dahil ang Diyos sumasagot sa panalangin. Walang malalim o mataas na lugar na kailangan natin puntahan. Ang kailangan para maabot tayo or pakinggan tayo ng Diyos. Even right now, where you are, manalangin ka ngayon at hindi ka lang papakinggan ng Diyos, kundi sasagutin ka rin niya. And pangalawa, trust that God's grace is greater than your failures. God is greater than all things, greater than mistake, failure, because He is our greatest good. Walang mas malaki sa Panginoon sa ating mga buhay. Kaya pagkatiwalaan natin ang Diyos na mahabagin, mapagpatawad at mapagbiyaya.
And pangatlo, allow your trials to draw you closer to the Lord instead of farther away. Yung mga uncomfortable or mga hindi kaaya-aya sa ating mga buhay, lahat ng iyan ay may path na papalapit sa Panginoon. So you need discernment, you need the wisdom to take the path that will draw you closer to the Lord. And paano ba ma-achieve yung wisdom na yan? Ipanalangin natin. Lahat ng bagay na para sa Panginoon, kailangan natin ipanalangin. So do not let the darkest or the lowest moment in our life na manatili na lang sa ganon. Seek the light and have a surrender heart para yung mga parte ng buhay natin na iyon ay maliwanagan rin ng Panginoon, ma-expose ng Panginoon, so we will able to be the person who God calls us to be. So, ayun lamang po for our teaching and application and para naman po sa ating reflection. How has God use a difficult season in your life to deepen your dependence on Him? And ayun lang po for our devotion. And before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray, everybody. Heavenly Father, thank you for your merciful and forgiving heart, Lord God. Thank you for reaching us, Lord, in our deepest or darkest moment in our life, Lord God. Lord, thank you for your light, Lord God, na siya nagtutulong sa amin, Panginoon, na makita ang iyong will to our life, Lord God. Lord, forgive us, Lord, for sometimes we consumed by our fear, by our sins, Lord God. But Lord, we know that you are greater than those, Lord God. So always remind us, Lord, at huwag mo kaming pabayaan, Panginoon. Panginoon, manguna ka sa amin at sa mga ginagawa namin, Panginoon. Ikaw naman palaging madakila at mataas namin ang inyong pangalan, Panginoon. Ayun naman po, Panginoon. In Jesus' name I prayed. Amen and amen and amen. And I hope marami tayong natutunan at matututunan pa, and I pray na sama-sama sana tayo lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.